Okay, magandang umaga po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli po nandito na naman po yung lingkod Epifanio Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. So, bagong lahat, binabati din muna po natin pala ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Liza Araneta Marcos, maging ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, na lagi po nating nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. Okay mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin ngayon. Ito pong inihayag o isiniwalat po ni Secretary John Vic Remulla na kung saan naging kahalili po ni Abalos, no, bilang DILG Secretary o kalihim ng DILG. So, nagiging usap-usapan po ngayon, ito pong si Anyo. No? Sa mga hindi po nakakakilala, dito po sa National Secretary Advisor ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Eduardo Anyo, meron pong isiniwalat at sa totoo lang ikinikilala pong halos bayani etong si Anyo ngayon ng Malacanang dahil sa kanyang pagiging o sa kanyang katapatan, no? Bagamat etong si Anyo ay kung maalala po niyo sa mga nakakaalam ay naging tao din po ito ni Rodrigo Roa Duterte noong panahon na siya pa ang Pangulo ng ating bansa, na kung saan itong si Anyo ay naging kabahagi po ng kanyang kabinete o membro mismo ng kanyang kabinete. So, gusto ko muna po kayong dalhin sa isang kwento na kung saan, para maintindihan nyo po. Lumabas po kasi sa naging usapin na ito, na inilabas po ni Remulla, na para bagang ang dating dahil sa mga anak ni Rodrigo Roa Duterte, napahamak siya. Dahil sa mga anak ni Rodrigo Roa Duterte, nahuli siya ng Interpol. Paano ko nasabi? So, alam nyo, hindi ko alam kung sinasadya to ng pagkakataon o talagang kalooban ng Diyos to. Biro mo, anak niya mismo, mga anak niya mismo ang nagkanulo sa kanya. Mga anak niya mismo ang nagbigay, parang masasabi natin talagang biro mo matalino naman yung mga anak niya, kagaya ni Sara Bolate, kung sa kahudasan, katarantaduhan, magaling to. Pero bakit sa puntong ito tila, di ba? So, para maintindihan po ninyo mga minamahal kong mga kababayan, lumalabas po kasi na bago pa man pumunta ng Hong Kong itong si Rodrigo Roa Duterte, may advice na pala sa kanya yung kanyang mga attorney na, boss, pagdating natin ng Hong Kong, huwag ka nang babalik ng Pilipinas muna. Kasi may natutunugan kami na may paparating na warrant of arrest from ICC na dala-dala ng Interpol. So, ang gusto ng mga tao ni Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na yung kanyang mga advisor, yung mga legal attorney niya, advisor, na mag-stay muna siya sa China, magtago, para na sa ganun, hindi siya makuha ng Interpol. Ngayon, dahil may kumakalat din sa social media na fake news. Fake news yung balitang may warrant na. Sa totoo lang, yung mga vloggers mismo ni Digongyo ang nagsasabi niyan na hindi totoo na may warrant of arrest si Pangulong PRD. No, hindi totoo. So, mas pinaniwalaan po ng mga anak ni Duterte yung sinasabi ng mga vlogger nila. So, sa puntong ito, nangyari na kung saan yung mga anak ni Duterte, dahil naniwala sa mga vlogger nila, ayun, napahamak din yung poon nila. Ganito yung nangyari Ganito po yung kinalabasan, no? Kung hindi dahil sa mga anak ni Duterte, hindi siya mapapahamak. Paano ko nasabi? Sa mga hindi po nakakaalam,
ibinunyag po ni Department of Interior and Local Government DILG Secretary Jubic Rimulya, na natunugan nila ang mga plano ng kampo ni Duterte sa pagbiyahe nito papuntang Hong Kong noong Marso 7, taong kasalukuyan. So ito, mga minamahal ko mga kababayan, sa panayam po ng programang On Point sa Bilyonaryo New Channel dito kay DILG Secretary Rimulya, ito, pakinggan natin. Tinanong po ni Pinky Webb, itong si Rimulya, kung sino-sino ang nakakaalam tungkol sa plano ng kampo ni Duterte. Okay. Ayon po kay Secretary Rimulya, kasama niya sa core group sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., National Secretary Advisor Eduardo Año at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. So, alam niyo mga kababayan, sa punto pong ito lumalabas na naging susi itong si Año na naging kalihim ng kabinete ni Duterte noong siya pa ang Pangulo ng ating bansa para matunugan ang mga pinaplano nila Duterte. Kung hindi po ako nagkakamali, dahil sa katapatan ni Año sa ating Pangulo, pinapurihan po ni Rimulya si Año dahil sa pagiging professional nito kahit nagsilbi siya sa administrasyon ni Digongyo at inilarawan pa ng kalihim na very reliable ang mga ibinahagi nitong impormasyon sa core group. So, sabi po dito, I think he still shares some affection for the former president. They had a very good working relationship. But he is a professional, he is a soldier, and he is a gentleman, so he served his rule. And the information that he gathered and shared were very reliable, ani ni Rimulya. Ibinahagi umano ni Año sa kanila, o sa kanilang grupo, ang mga nakalap na intelligence information mula sa kampo ng mga Duterte at dito nila nalaman ang mga plano para kay Digong. O sabi po dito, na ayon pa nga sa nakalap nilang impormasyon, kinukumbinsi di umano si Duterte ng kanyang mga abogado para manatili sa Hong Kong o pumunta sa China para tumakas o magtago. Yan po ang pagkasabi. Pero mas nangibabaw po ang desisyon ng mga anak nito na bumalik na lamang si Digongyo sa Pilipinas. Sabi po dito, such as the conversation on whether or not they would go home. I think the lawyers were prevailing for him to stay in Hong Kong or in China, and the children prevailed from him to go home. Ayon po yan kay Secretary Rimulya. That's what Secretary Año's sources told us, sabi ng chief ng DILG. So, dito mga minamahal ko mga kababayan, makikita nyo talaga na para bagang sinasadya o nililito sila mismo ng pagkakataon. Biro mo dalawa po dito ang nagbigay ng kapahamakan. Una, dahil sa paniniwala ng mga anak ni Duterte sa mga vloggers nila, isa na si Bayadbay, isa na yan yung mga ibang mga vlogger pa nila, na nagkalat na hindi daw totoo na may warrant of arrest. Habang yung atin namang mga vloggers tayo ay nagsasabi na mayroong warrant of arrest, aarestuhin na siya. Pero, siyempre kanino ba naman maniniwala yung mga anak ni Duterte? Natural sa mga vloggers nila. Ang ending, dahil naniwala sila, naging kumpiyansa sila, ang nalagay po sa alanganin, sa nakikita ko dito, ang napahamak po dito, ay yung poon nila. Na kung iisipin mo nga naman, mukha yatang sinasadya ng panahon, sinasadya ng pagkakataon, o ginugusto ng Diyos yung mga pangyayaring ito para mapanagot yung isang taong tuso na mas tuso pa sa isang ahas. So, marami po sa mga supporters ni Sara ang galit sa kanya ngayon. Marami sa mga supporters ng magkakapatid na ito ang galit sa kanila. Kasi nga, doon sa inilabas
ni Secretary Rimulya. Na kung iisipin mo talaga, biro mo ina-advise na ng mga abogado. Tumakas ka na. Kasi matanda ka na, hindi ka na dapat maghirap doon sa kulungan. Kasi 80 years old ka na. 'Di ba? Ina-advise ng abogado nila Panelo, nila, 'di ba? Hindi nakinig, kinontra ng mga bobo, mga tanga, mga siraulong anak ni Rodrigo Roa Duterte. Kinontra. Siyempre, nagmamarunong-marunungan yung mga anak ni Duterte. Kala mo kung sino na magagaling talaga yung mga diputang ito. Ito yung resulta ng kanilang pagiging mahusay. Ito yung resulta ng kanilang pagiging marunong. Di ba? Nandun na sa Hong Kong, ina-advise na nga eh. Huwag kang bumalik. Huwag kang umano kasi ayan na. Di ba? O, pinahamak. Tas ngayon, kunyari, etong si Baste concerned sa tatay niya. Pero sila din naman na nagpahamak. Naalala ninyo? Lumabas sa balita kagabi. Gumawa ng kwento yung magkapatid para lang sabihin na may concern sila sa ama nila. Nasa Maynila daw si Baste para mag-asikaso sa kanyang flight papunta ng Netherlands. Dahil nalaman daw niya na papasukin ng mga kapulisan yung bahay ng kanyang tatay, agad siyang bumalik. No? Agad siyang bumalik. Siyempre, nauto kasi nagpalabas ng pahayag yung mga Duterte na naman, yung mga anak niyang mga bobo. Yung mga anak niyang mahilig gumawa ng kwento katulad niya. Na di mo na ipapasukin ng mga kapulisan, may natanggap doon silang intelligence. Hindi ko lang alam kung kanino sila kumukuha ng intelligence report eh. Mukhang masasabi ko, napakabobo. Napakatanga naman ng ninyo, intelligence niyo. Eh di, sa nangyari yon, dumami yung tao, yung mga supporters ni Digongyo. Yung pala, strategy lang yon. Dahil naghahanap ng kakampi, etong mga Duterte. Strategy lang yun para himukin yung kanilang mga supporters na gumawa ng mga rally. Dahil po sa ginawa nilang kwento, hindi po pumayag ang Police Regional Office 11 na gawin silang sangkalan para lamang dumagsa yung mga supporters ng mga Duterte. Nagsalita po sila na wala naman kami planong ganyan. Sino may sabi sa'yo? Sino nag-utos sa'yo? Saan galing yung gawa-gawa ninyong magkapatid? Pero sa bagay, mga minamahal ko mga kababayan, hindi na po tayo magtataka dyan. Magaling po gumawa ng kwento, magaling gumawa ng istorya, itong mga anak ni Rodrigo Roa Duterte na kung saan hinasa niya. Hinasa niya. Bakit ko nasabi? Ganun na ganun si Rodrigo Roa Duterte. Marunong siya gumawa ng kwento, marunong siya gumawa ng mga istorya para lamang magkaroon ng kasalanan ng tao, para lamang may maipakulong siya katulad ni Senador Laila de Lima na ginawa nila ng kwento, minanipula nila para magkaroon ng kasalanan katulad na nangyari kay Senador Trillanes na kung saan nakatanggap na ng amnesty, binawi, kasi kuno ganito, ganyan. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sa puntong ito, alam ko talaga magpapaawa effect. Itong mga anak ni Rodrigo Roa Duterte. Meron pa nga akong nakalap na impormasyon na kumbaga dinismiss daw. Dinismiss daw yung kaso ni Rodrigo Roa Duterte. So, yan ang kumakalat ngayon. Yan ang kumakalat ngayon sa social media, mga minamahal ko mga kababayan. So, wag po kayong maniniwala dahil alam ko po na sa nangyayaring ito sa mga Duterte, magpapakalat at magpapakalat po sila ng iba't ibang mga fake news, no? Hindi po pwede na kumbaga ipawalang sala si Rodrigo Roa Duterte. So kung makikita nyo po at napanood nyo po yung nangyari po sa kanya na nandoon siya sa harapan ng mga prosecutor o doon sa ICC, yun po ay pre-trial ng kanyang kaso, no? Sa kaso niyang crimes against humanity. So,
Mga minamahal ko mga kababayan, alam ko talaga na gagalaw at gagalaw yung mga tao ni Rodrigo Roa Duterte para gumawa ng fake news. Tingnan nyo, sa kakagawa nila ng fake news, ang napahamak din yung poon nila. Bakit? Dahil naniwala yung mga anak ng poon nila. Ngayon, dahil sa mahal ng poon nila, yung mga anak niya na naniwala sa mga vloggers nila na puro fake news yung sinasabi, ayun, napahamak sila. Nagmukha po silang katawa-tawa ngayon. Bakit? Sa sarili nilang desisyon, sa sarili nilang mga galawan, napahamak sila. Kung naniwala sana yung mga anak ni Duterte sa mga abogado ni Duterte, walang Duterteng nakakulong ngayon. Walang Duterteng nakaharap ngayon sa International Criminal Court dahil sa dahil sa pagiging marunong ng mga anak ni Rodrigo Roa Duterte. Akala mo kung sino talagang magagaling, ayun. Sa totoo lang, kung meron man dapat sisihin dito, walang iba kundi yung mga anak ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya kayo mga trolls, kaya kayong mga maka-Duterte, ang banatan ninyo, ang tirahin ninyo, yung mga anak ni Rodrigo Roa Duterte na nagkumbinsi sa kanya na bumalik siya dito sa Pilipinas. Kundi ba naman kasi mga hinayupak at mga tangayang mga anak ni Rodrigo Roa Duterte na katulad niya. Pero ganun pa man, tulad ng sinasabi ko, kung ano man ang nangyayari ngayon, para sa akin lang siguro ito ay kalooban na rin naman ng Diyos. Na kung saan 'di ba, sabi nga ni Rodrigo Roa Duterte, baka mamatay na ako, hindi pa ako mahuhuli o hindi pa ako madakip ng ICC. So, siguro narinig ng Diyos yung kanyang dasal o kanyang kahilingan na hulihin na siya, kaya nangyari sa kanya ito. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, may mga bagay na mahirap i-explain, may mga bagay na hindi natin maintindihan sa ngayon. So, pero ganun pa man, tulad ng sinasabi ko, malamang ito'y kalooban na rin ng Diyos na dapat talaga managot yung isang taong walang malasakit sa kanyang kapwa-tao, walang galang sa batas, walang galang sa Diyos, walang galang sa lahat. Alam naman natin si Rodrigo Roa Duterte, wala talaga yan. Masasabi mo talagang, although may pinag-aralan, may narating sa buhay, pero masasabi mo magmula sa kanyang mukha, sa kanyang salita, sa kanyang mga gawa, masasabi mo talagang isang diablo. No? So, isa lang din masasabi ko sa ating mga kababayan na sumusuporta po kay Rodrigo Roa Duterte, kahit anong gawin ninyong rally, hindi po kayo mananaig. Bakit? 1% lang yung dami ninyo sa mga Pilipinong naniniwala at kakampi ng aming mahal na Pangulo. Kahit anong fake news pa, kahit ba magbayad kayo sa mga TV station para sabihin maraming sumusuporta sa inyo, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Lalabas at lalabas pa rin, katulad ng ginawa ng mga vloggers ni Digonio, ginamit pa yung sinulog para lang sabihin, yung picture na sinulog ginamit para lang sabihin yung dami na pumunta sa rally ni Digonio na yung pala ay sinulog. Nung tinignan yung original, wala sa 1% ng dami ng sinulog yung sumama o pumunta sa rally ni Rodrigo Roa Duterte. So, expected na natin yan. Lalong-lalo na sa pagkakataong ito, talagang gagawa at gagawa po sila ng iba't ibang mga fake news, no? Yan naman sila. Diyan sila magaling. Diyan sila, masasabi mong, diyan sila professional. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, lagi po tayong aantabay, lagi po nating susundan, aabangan yung mga nangyayari po, lalong-lalo na po dito kay Rodrigo Roa Duterte sa kanyang kinakaharap na kasong crimes against humanity. So, muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.